Ayan mga kabunyog, pag-usapan natin, pagkwentuhan natin itong tungkol sa bagong travel guidelines. Ano? Itong bagong travel guidelines na gustong ipasunod ng Bureau of Immigrations at ng itong IACAT ba yan? Interagency, ano ba yan? Interagency Committee Against Trafficking yata yan. Ha? Gusto nilang magpatupad ng bagong travel guidelines para sa mga Pilipinong lalabas ng bansa. So maraming mga travel requirements ang hinihingi o gustong hingin. Pag dumadaan ka sa Bureau of Immigration sa NAIA, dadaan ka sa ano? Dadaan ka sa immigration, sa mga officers ng Bureau of Immigration. Hihingan ka ng napakaraming travel requirements. Ito raw ang laman ng bagong travel guidelines. Kaya lang, salamat naman at inano muna to. Pansamantala munang isinuspinde o itinigil. Kasi ang totoo, magulo at pahirap talaga itong bagong travel guidelines na ito na inilalabas ng gustong ipasunod ng Bureau of Immigrations at ng IACAT, yung Interagency Committee on Against Trafficking. Nung isang araw pa ito, nung pinag-uusapan ito, hindi ko pa ito nakukomentaryuhan. Pero ang latest nito, pansamantala munang sinuspend o itinigil. Salamat naman. Pero dahil suspended lang, ibig sabihin pansamantala muna, hindi muna pinatupad. Ibig sabihin, darating ang araw, ipapatupad rin ito. Kaya maganda ring pag-usapan pa rin natin. Ano ba itong magulo at pahirap na bagong travel guidelines? Okay? Mga kabunyog, mga kababayan? Ito po ang ating pagkikwentuhan habang tayo'y nagkakape. Okay? Okay, so mga kabunyog, alam nyo, lalo na sa mga overseas Filipino workers o kaya sa mga kababayan nating doon na naninirahan sa ibang bansa at paminsan-minsan umuwi sa Pilipinas. At lalo na sa mga kababayan nating, alam nyo, marami na ring mga Pilipino ang nagkakahilig magbiyahe sa iba't ibang bansa. Kumbaga, kahit papano, may mga kababayan na tayong nahihilig na rin magbiyahe sa ibang bansa. Sa totoo din lang, maganda kasing magbiyahe. Magandang magbiyahe. Kaya lang talagang ang isang usapin, kami halimbawa ng pamilya ko, mula 2009, taon-taon na kaming nagbabiyahe. Taon-taon kami nagbabiyahe, family travel yan, bakasyon. Nagbabakasyon kami sa ibang bansa. Taon-taon yan. Natigil lang kami nung panahon ng COVID, yung 2020-2021. Pero nung 2022, ayan, balik na uli. Masigla na uli kaming nagbabiyahe sa iba't ibang lugar. Ngayon, sa aming pagbabiyahe at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe o kaya lalabas ng bansa, ang pagpipila dyan sa immigrations, matinding pahirapan yan. Bakit? Alam nyo, matinding pahirapan yung immigration. Matinding pahirapan yan. At pakalusot mo ng immigrations, marami ka pang dadaan ng layer. Marami ka pang dadaan ng layer. Mabuti nga lang ngayon, inalis na yung alam nyo ba yung dating procedures? Yung dating procedure, pagpasok mo pa lang doon sa gate ng NAIA, mayroon na kaagad scanning machine doon. Di ba? Mabuti inalis na yun eh. Mabuti inalis na yun. Kaya ngayon, hindi na dadaan sa scanning machine kasi noon, ilang scanning machines ba ang dadaanan mo? Halimbawa, palabas ka ng bansa. Dalawang scanning machines ang dadaanan mo. Unang-una doon sa entrance gate mismo. Yung sa gate mismo, pagpapasok ng NAIA. Ang pangalawa, pagkalampas mo ng immigration, may scanning na naman doon. Yun yung ngayon inalis na yung scanning dito sa gate. Okay yun, nakabilis-bilis yun. Pero ang talagang pahirapan na mahaba talaga ang pila, yung immigration na yan eh. Yang immigration na yan. At ang mga nagbabiyahe, pag tayo na mga nagbabiyahe, mga kababayan, pag nagbabiyahe tayo, ayaw natin ng mahabang pila. Ayaw natin ng mahabang pila. Pag pumipila tayo ng matagal, stressful yan sa atin. Lalo pat nakapila ka tapos
1 hour na lang. Ang layo mo pa doon sa immigration officer. Tapos 1 hour na lang ang ano mo. O, kaya ang nangyayari, na-offload. Ibig sabihin, maraming mga babiyahe, ang hindi natutuloy ang biyahe, na-offload. Ano mga kabunyog? Kaya yan talagang sa Bureau of Immigrations na yan ang pahirapan na parte. Mga kabunyog. Ngayon, ano bang gustong mangyari nitong Bureau of Immigrations at ng itong Interagency Committee Against Trafficking? Ang punto nila, ang paliwanag nila, kailangan daw kasing busisiin yung record. Yung mga dokumento, yung mga travel documents ng mga lalabas ng bansa, kailangan daw busisiin para hindi maging biktima ng mga human trafficker. Kasi maraming kababayan daw natin ang nagiging biktima ng human trafficking. Kumbaga, nakakalabas ng bansa, tapos pagdating doon sa labas ng bansa, yung pala, ang papasukan pala nilang trabaho, sindikato. O kaya, pagdating nila sa ibang bansa, gagamitin sila sa mga illegal na aktibidad. O kaya prostitution, o kaya drugs, o kaya kung ano-ano. Kaya ang tawa dyan, ay yung human trafficking, yun daw ang dapat makontrol. Paano daw makukontrol yan? Dapat pagdaan daw sa immigration, yung papeles na hawak ng ng Pilipino na babiyahe palabas ng bansa, talaga daw busisiin. Halimbawa, lalabas ka, anong sadya mo sa ibang bansa? Saan ka kukuha saan galing ang pamasahe mo? Ano bang hanap buhay mo? Yung mga ganon. Pag wala kang hanap buhay, sinong magi-sponsor ng biyahe mo? Kung ang magi-sponsor sa'yo ay kamag-anak, kailangan din yung mga dokumento ng tungkol sa kamag-anak. Kung ang magi-sponsor naman sa'yo ay boyfriend mo, boyfriend mo na foreigner, kailangan din ng mga dokumento. Maraming mga document silang gustong kunin. At kapag hindi mo na i-present yung mga documents na yan, mau-offload ka. Ngayon, ang problema dyan, sa dami ng mga documents na hinihingi, binubusisi, ilang minuto tumatagal ang isang tao para mabusisi mo. So, ang nangyayari ngayon, ang haba-haba ng pila, wala na, hindi na gumagalaw. Tumatagal halimbawa ng 15 minutos. O sabihin lang nating 10 minutes. Ang tagal-tagal na nun. Dapat ang sa immigration, mabilis. Mabilis. Alam nyo, sa ibang bansa, pagka dumadaan kami sa immigration, walang maraming tanong. Tinitingnan lang yan, tatak na. O, may isa o dalawang tanong lang, tatak na yan. Kaya, kahit mahaba yung pila, hindi ka maaabala kasi mabilis eh. Mabilis yung pila. Dito sa Pilipinas, ang gustong mangyari nitong Bureau of Immigrations, mayroong primary documents. Pag may duda sila sa primary documents mo, hihingi sila ng secondary documents. O, ang tagal na nun. Ang tagal na nun. Yan ang problema dyan. Yan ang problema dyan sa sinasabi na yan. Kaya magiging magulo yan at pahirapan. So, kawawa naman ang mga kababayan natin. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Kaya itong magulo at pahirap na bagong travel guidelines, pahirap sa ating mga kababayan. Ngayon, ang rason na ginagamit ng Bureau of Immigrations at itong Interagency Committee Against Trafficking, para naman daw ito sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para naman daw ito sa kapakanan ng ating mga kababayan na wag silang maging biktima ng human trafficking kasi mapapasama sila. Kung mapapasama din lang naman sila sa ibang bansa, wag na lang silang palabasin ng bansa. Tama yon. Maganda yung layunin na yon. Pero wag mong gawin yung pagbusisi doon sa immigration. Yung pagbusisi ng record ng mga lalabas ng bansa, hindi dapat doon sa Bureau of Immigration na yon. Kasi matatagalan masyado yan. Ang pagsugpo sa human trafficking, hindi mo gagawin dyan sa immigration. Kasi dapat yan sa immigration, mabilis na dyan eh. Halimbawa, mayroon ng visa. Halimbawa, mayroon ka ng visa na inisyu ng dayuhang bansa. Kung may visa na inisyu ng dayuhang bansa, dun palang grabe ng pagbubusisi yan. Kami nga, yung biyahe namin sa Europe ang hirap nung requirements. Ang daming requirements. Ganon din lalo na kung ang visa mo magtrabaho sa ibang bansa. Hindi ka papayagan ng ibang bansa na magtrabaho doon na kulang-kulang ang mga requirements mo.
Ibig sabihin, yung foreign country na nag-issue ng visa sa'yo na mag-travel o magtrabaho doon, yung palang mahirap-pahirapan na yun. Kaya ano pang pagbubusisi ang gagawin ng Pilipinas? Hindi na. Hindi na dapat. Okay, gusto nilang busisiin yung mga dokumento. Huwag dyan sa immigration. Kasi dapat dyan sa immigration, passport, saka ano na lang yan. Yung visa, nandun na sa passport. Yung boarding ticket, yan na lang. Ganun na lang, titingnan mo na lang yan. Hindi na dapat marami pang mga ano. Kasi kung para kang nag-i-interview doon sa counter ng immigration officer, kung doon ang pag-i-interview tatagal yan ng ilan? 10 minutes? Imagine niyo yan, nakapila na yan, maaabala ang pila. Marami talaga diyan ang maiiwanan ng biyahe. Yan ang pahirapan diyan. Stress ang mangyayari. 'Di ba mga kabunyog? Kung gusto nilang sugpuin ang human trafficking, hindi diyan sa airport. Sugpuin nila yan sa labas. Okay, maraming confidential at intelligence funds ang gobyerno. Marami palang confidential at intelligence funds. Dimanman na nila sino ang mga sindikato na involved sa human trafficking. Yun. Doon ang pagsugpo ng human trafficking. Pagsugpo sa mga sindikatong involved dyan. Gamitin ang law enforcement agencies ng gobyerno. Hindi doon sa airport. Hindi doon sa airport. Di ba? Ang totoo, okay, kung gusto mong protektahan ang ating mga kababayan na huwag maging biktima ng human trafficking, wag sa airport. Kasi masyadong busy ang airport at mabilisan ang galaw. Kapag naging mabagal ang galaw dyan, may domino effect yan. Magiging magulo ang airport. Ganito, sa totoo lang, kapag doon sa immigration nagkakaroon ng mahabang pila na mabagal, problemado na ngayon yung mga airlines. Kasi yung mga sakay nila, nadidelay na, tinatawagan na nila, so nagkakagulo. Makikita mo, nagmamadali na yung mga tao, stressed na. Dapat pag nagbabiyahe ka, hindi ka stressed. Diyan ang mangyayari diyan, stress na sigurado yan. Kaya hindi dapat sa airport ang pagkontrol. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tama lang ito na sinuspindi yan. Pero dapat hindi sinuspindi lang. At talagang itigil na yan. Wala. Sa ibang bansa, hindi ganyan karami ang mga requirements. Hindi ganyan. Unang-una pa lang kasi yung paglakad mo pa lang ng visa, ang dami ng requirements yan. At sa totoo lang, sa ibang bansa, kahit ang mga airports nila, yung mga immigrations nila, ang pinaka-importante dyan na satisfaction ng mga tao, yung dapat walang mahabang pila. O kung mahaba man na pila, kasi kung marami talagang travelers, dapat mabilis ang flow. Ganun dapat. Ay sa gustong mangyari na yan, ng Bureau of Immigrations, matatagalan. Kasi para kang nag-i-interview ng tapasok sa trabaho dyan eh. Bawat isa, tatanungin mo, ang dami mong tanong dyan. Yan ang problema dyan, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.